Sa ating kahinaan, kakulangan at kawalan, doon natin maunawaan ang kapangyarihan ng Diyos, ang lakas ng Diyos, ang kapangyarihan at lakas ng pag-ibig. At doon natin makikita ang kahalagahan ng pagtitiwala. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ang aanihin ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kaninuman sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbabasbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa bayang iyon sa araw ng paghuhukom. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay inversion. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection, sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. And once again, thank you sa lahat ng ating subscribers at supporters ng Word of the Day. Mga kapatid, narinig natin sa ating gospel ngayong araw na ito ang pagsusugo ni Jesus ng kanyang 72 mga disipulo at isinugo silang dala-dalawa. Pero, katakataka, isinugo sila at sila'y hindi pinagdadala ni Jesus ng ano paman, ng lukbutan, ng ekstrang kung ano-ano pa. Tayo, kapag tayo ipupunta sa misyon, sa panahon natin ngayon, ang dami nating iniisip kung ano ating dadalahin, ano yung toiletries, mga gamot, o kaya naman mga ekstrang damit, o kaya naman ay kung ano-ano pa. At sinasabi natin tayo'y magmimisyon. Di ba nakakahiya? Iniisip agad natin, when we go on mission, is our own comfort, our own security. Bakit kaya? Bakit ganito ang paalala ni Jesus sa mga taong magmimisyon, sa kanyang mga alagad? Na huwag magdala ng pera, ng lukbutan, ng ekstrang damit, o ng pagkain, o kung ano-ano. Jesus was teaching them about trust in God's providence. Kasi sa kawalan natin, kapag tayo ay salat,
kapag tayo wala, kapag tayo kulang, doon natin marirealize, doon natin mas ma-appreciate yung kapangyarihan ng Diyos, yung providence of God. Kaya nga, pagkatapos itong tagubiling ito, ang sabi ni Jesus, sa alinmang bayan na kayo ay tanggapin, kanin ninyo yung ialok nila sa inyo. Napakahalaga nito dahil at sinasabi ng Panginoon, ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Ibig sabihin, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad to rely, to trust the providence of God. Kasi kapag tayo ay magmimisyon, tayo ay susunod sa Kanya, tayo magpapahayag ng mabuting balita, at kapag mangunguna, mauuna yung ating sarili, iisipin agad natin yung ating sarili, yung ating comfort, yung ating security, hindi tayo magiging seryoso sa misyon. We will not be a true missionary. Kaya nga, itinuturo ng Panginoon na alisin yung too much thinking of the self. No? Yung pang palaging agad inuuna ang sarili. And that is not mission. Kaya nga, napakahalaga ng sinasabi ng Panginoon, magtiwala sa providensya ng Diyos. Ito'y paanyaya sa ating lahat, sa aming mga pare, mga obispo, sa lahat ng mga laiko na nagmimisyon, anuman yung mission mo sa buhay, kung ikay katikista, kung ikay lay minister, kung ikaw ay Catholic teacher, kung ikaw ay altar server, kung ikaw ay mga members ng iba't ibang mga organizations. Always remember na lahat tayo ay isinusugo ni Jesus na magmisyon. Ang buhay na pinapasok natin ay misyon. Hindi man tayo, pag sinabing mission, hindi yung pupunta ka sa ibang bansa, sa bansa na kung saan ay hindi Kristiyano, yung handa kang mamatay. Hindi. Every day, kapag tayo ay nagdesisyon na mag-serve sa simbahan man o sa lipunan man, sa kapwa man, it's a mission. Our whole life is a mission. Ibig sabihin, napakahalaga na kung gusto mong mag-mission, lalabas ka sa sarili and you have to leave behind una yung comfort, yung personal comfort, yung personal security. Hayaan mong ang Diyos ang magbigay noon. Kung binigyan ka ng Diyos ng comfort, ng security, then that is God's gift for you. Just like sinabi ng Panginoon, pag tinanggap ka sa alinmang bahay, tumuloy kayo. Tanggapin ninyo at kanin ninyo ang anumang ialok sa inyo, pagkain na ialok sa inyo, anumang pagkain at inumin, tanggapin ninyo. Pero kung hindi kayo tanggapin, huwag magdala ng sama ng loob. Sabi doon, ipagpag ang alikabok sa paa. Huwag magbitbit ng sama ng loob. Mga kapatid, it is the Lord who provides. Trust in the providence of God. Kaya sa mga nagmimisyon, magtiwala kayo sa providensya ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kami mga pare, ito yung alalahanin noon, nung seminarista pa lang kami. No? Sinasabi pag nagpare daw, walang kita, walang kabuhayan dyan, walang pera dyan. No? Pero, who provides for our needs? It is God who provides. No? Magtiwala sa providensya ng Diyos. Gawin ang misyon and the Lord will provide. Kayo rin po, tayo sa ating lahat na nagmimisyon, na naglilingkod, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Napakahalaga ng pagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga itong inversion na ito, itong pagbabaliktad ni Jesus na pag ikaw ay magmimisyon, kinakailangan huwag kang magdala ng extra at kung ano-ano pa. It is a way for us to learn very important matter in life. Trust in the providence of God. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa pagtuturo mo sa amin na magtiwala sa iyong kagandahang loob.
at huwag magtiwala sa amin lang sariling kakayanan sapagkat ikaw ang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand.